Naumagahan, nag-vibrate ang telepono ni Yang Chen nang sumikat ang araw. Yakap-yakap ni Yang Cheng si Chang Wei habang nakahiga sila sa ilalim ng mainit na kumot. Kinuha niya ang phone at tinignan ito. Parang pamilyar ang numero. Sa sandaling kinuha niya ang telepono, isang boses na ayaw marinig ni Yang Cheng kahit na pinatay siya nito. Tignan mo ang oras. Natutulog ka pa ba? Si Abbas Yon Miao iyon, ang matandang dawis na madre. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Cheng at humikab. Abbas, hindi ka ba makatingin sa oras? 6:00 pa lang ng umaga. Isang oras na lang bago ako pumasok sa trabaho. Noong kaedad mo ako, madyay gising ako bago mag-5 para mag-training. Sa oras na ito, 2 balde na ng tubig ang dala ko mula sa paanan ng bundok hanggang sa tuktok. Abbas, Shaolin Temple yan di ba? Ganyan din ba kayong mga babaeng MA? Inis na tanong ni Yang Cheng. Tumahimik ka. Seryosong negosyo ang sinasabi ko. Nagising si Yang Cheng mula sa kanyang antok. Medyo malakas ang boses ng madre. Maging si Chang Wei, na nagising, ay may takot ngunit cute na ekspresyon sa kanyang mukha. Then tell me what serious business you have. Walang magawang sabi ni Yang Cheng. Ngumuso si Abbas Yon Miao at biglang nagtanong, kamusta si Huilin? Nasasanay na ba siyang tumira sa lugar mo? Huilin, nagtataka na tanong ni Yang Cheng. Anong ibig mong sabihin sa pagpunta mo sa pwesto ko? Nandito ba siya? Sumigaw si Abbas Yon Miao, ano? Hindi mo alam na nasa Zhonghai siya. Hindi kanya kinontak kahapon. Dumating ang kanyang tren sa hapon. Natigilan si Yang Cheng. Di ba sabi niya tatawagan siya pagdating niya? Hindi man lang niya ito nakontak. Paano niya malalaman kung dumating na ang madre? Abbas, I really don't know. She didn't call me. Mali ba ang naalala mo? I personally sent her on the train. How could I remember wrongly? This is the first time she left me alone. Naligaw kaya siya? Hindi yan tama. Binigay ko sa kanya yung phone ko. Kung may problema siya, maaari kanyang tawagan. Nag-aalalang sinabi ni Abbas Yon Miao, pumunta ka agad sa istasyon ng tren at tumingin sa paligid. Kailangan mong hanapin ang aking apo. Kung may mangyari sa kanya, ibabalik ko sa iyo ang aking mahal na apo kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay. Damn it, wala itong kinalaman sa akin. Paano ko malalaman kung dumating na ang apo mo? Ano ang posibleng mangyari sa isang buhay na taong marunong sa martial arts? Si Yang Cheng ay nalilito, ngunit hindi siya nang ahas na makipag-usap sa matandang dawis na madre na ito na walang sustansya ng pagmamahal. Napatayo na lang niya ang telepono at nagmamadaling bumangon. Naguguluhang tanong ni Chang Wei, Honey, paano mo nakilala ang isang madre? Isang matandang babae na may asawa pero niloloko pa rin ang sarili para maging monghe. Huwag mo siyang pansinin, ungol ni Yang Cheng. Kung gayon, paano ang kanyang apo? Kakaibang tumingin si Chang Wei kay Yang Cheng. Don't think much about it. Bakit ka nakikichismis din? Mukha ba akong taong aatake ng konti madre? Kayo, walang pag-aalinlangan na sabi ni Chang Wei at sinubukang huwag tumawa. Ilang itim na linya ang nakasabit sa mukha ni Yang Chen, ngunit hindi siya makapagsalita. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Yang Cheng patungo sa istasyon ng tren sa Zhonghai. Tumakbo siya sa istasyon, na walang tao sa umaga. Walang masyadong tao na naglalakad sa hall. Iniskan ni Yang Cheng ang mga hanay ng mga upuan at sulok. Nang malapit na siyang maghinala na umalis si Huilin, isang figurang nakaupong mag-isa malapit sa pinto ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakalugay ang mahaba niyang buhok at nakasuklay ng maayos sa gilid. Ang kanyang oval na mukha ay patas at malambot. Kahit na sa taglamig, ito ay hindi pakiramdam tuyo sa lahat. Ang ganda pa rin ng facial features niya, pero parang pagod na siya. Inaantok at cute ang ekspresyon ng mukha niya. She pouted her pink lips at parang nauutal.
Nagpalit siya ng kanyang Daoist robe at nagsuot ng light coffee-colored coat na isusuot ng isang ordinaryong babae sa lungsod. Itim na masikip na pantalon ang nagpatingkad sa kanyang perpektong figure at isang pares ng leather boots na may mane. Halos hindi makilala ni Yang Cheng ang Huwailin na nagbago mula sa isang maliit na madre tungo sa isang modernong batang babae sa lungsod. Habang naglalakad papunta sa babae, tiningnan ni Yang Cheng ang pink na malita sa tabi niya at pagkatapos ay sa nakatulog na Huwailin. Kumunot ang noo niya at nagtanong, "Kailan ka pa dumating? Bakit hindi mo ako tinawagan?" Tila nagising si Huwailin mula sa kanyang antok. Nang marinig niya ang boses, tumayo siya sa kinauupuan niya at kinusat ang mga mata para magising. Kinakabahan at nahihiyang tumingin siya kay Yang Cheng, mukhang nakakaawa na parang nabuli siya. "Ikaw. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito?" Hindi alam ni Yang Cheng kung tatawa o iiyak. "Tinawagan ako ng lola mo at sinabing papatayin niya ako. Paanong hindi kita hahanapin? Di ba hiniling ko na tawagan mo ako? Bakit dito ka nakaupo palagi? Don't tell me magdamag kang nakaupo dito." Napaatras si Huwailin sa takot at naaawa siyang tumanggo. Hindi talaga alam ni Yang Chen kung ano ang sasabihin. Bagamat may pag-iinit sa istasyon ng tren, hindi naman siya isang palaboy na walang bahay na walang maasahan. Ano ang ibig sabihin nito? "Bakit hindi mo ako tinawagan?" Tanong muli ni Yang Cheng. Umiwas ng tingin si Huwailin at mahinang nagsabi, "Ako. Nakaramdam ako ng hiya." Mapait na ngumiti si Yang Cheng. "Ano ba ang dapat ikahiya? Don't tell me iniisip mo talaga na ituturing kitang asawa dahil lang sa sinabi ng amo mo na gusto kanyang maging asawa. Sa paningin ko, para ka lang isang little sister. Dahil nasa Zhonghai ka, tretuhin mo na lang ako bilang malayo mong kamag-anak. Bakit ka nahihiya?" Pero hindi kami magkamag-anak," mahinang sagot ni Huwailin. Mahirap para kay Yang Cheng na makipag-usap sa walang muwang na babaeng ito. Huminga siya ng malalim at hinayla ang malita ni Huwailin. "Let's go, ihahatid na kita sa tinutuluyan mo. You don't have to help me. Ako na mismo ang hihila." Agad na kinuha ni Huwailin ang kanyang malita na namumula ang mukha. Pinandilatan siya ni Yang Cheng. "Bakit mo inaagaw? Pinapante ka dito ng amo mo. Pakinggan mo lang ako at sumunod ka sa likod ko." "Oh." Kaagad na binawi ni Huwailin ang kanyang kamay at sinundan si Yang Cheng sa car park na nakayuko. Noong nasa highway na sila pabalik sa villa, tinawagan ni Yang Cheng si Abbas Yun Miao at sinabi sa kanya na nahanap na niya si Huwailin. Gayunpaman, nang tanungin ni Abbas Yun Miao kung bakit ngayon lang siya dumating, agad na ipinasa ni Yang Cheng ang telepono kay Huwailin at tinanong si Huwailin na ipaliwanag ang kanyang sarili. Nang sabihin ni Huwailin na nahihiya siyang tawagan si Yang Cheng para sunduin siya, agad na pinagalitan ni Abbas Yun Miao si Huwailin hanggang sa iiyak na si Huwailin. Pagkatapos noon, sinabi lamang ni Abbas Yun Miao na si Huwailin ay mananatili sa bahay ni Yang Cheng. Kung ano ang kanyang ginawa, nasa kay Yang Cheng na magpas siya. Gayunpaman, hindi siya pinayagang manatili sa bahay buong araw. Masasabi ni Yang Cheng na hindi siya pinapadalhan ni Abbas Yun Miao ng asawa. Siya ay nagpadala sa kanya ng isang anak na babae. Siya ay nasa hustong gulang na. Hindi lang siya ang bahala sa pagkain at tirahan niya, kailangan pa niyang tulungan siyang makahanap ng trabaho. Para naman sa isang lugar na matutuluyan, sa una ay gusto ni Yang Cheng na hayaan si Huwailin na manatili sa ibang lugar. Pagkatapos ng lahat, siya at si Lin Ruoxi ay nasa awkward na yugto. Gayunpaman, napaka-inosente ni Huwailin. Hindi mapagkakatiwalaan na hayaan siyang mag-isa sa labas. Dahil nangako siya kay Abbas Yun Miao na aalagaan siya, hindi siya maaaring maging masyadong malupit. Makakagat lang siya ng bala at hayaan itong manatili sa kanya. Pagdating nila sa villa sa Dragon Garden, umalis na si Lin Ruoxi para magtrabaho. Si Nanay Wang lang ang naglilinis ng hapagkainan sa bahay. Nang makita ni Nanay Wang si Yang Cheng na dinala sa bahay ang isang hindi pamilyar, magandang babae,
nagtanong siya ng may pagtataka, "Young Master, ang babaeng ito ay..." Nako, malayong pinsan ko siya. Gusto niyang mag-internship sa Zhonghai. Sa bahay namin muna siya mananatili. Nasabi ko na kay Roaxi dati, sabi ni Yang Cheng. Nang mabalitaan ni Nanay Wang na siya ay kamag-anak ni Yang Cheng, kaagad niyang tinanggap si Huilin ng malugod. Dinala niya ang kanyang bagahe sa itaas at mabilis na nag-ayos ng guest room para kay Huilin. Maraming walang laman na silid sa bahay, at nililinis ito ng mga propesyonal. Maaari siyang lumipat anumang oras, kaya hindi ito problema. Pumasok si Huilin sa silid upang ayusin ang kanyang mga bagahe. Nang mabalitaan ni Nanay Wang na hindi pa siya nag-aalmusal, agad siyang tumakbo pababa at nagluto ng mga simpleng pagkain. Sinandok niya ang natirang lugaw at hiniling kay Yang Cheng na tawagan si Huilin para kumain para hindi siya magutom. Kitang-kita na si Huilin, na maganda, ay madaling nanalo sa pabor ni Mother Wang. Walang oras si Yang Cheng para magtrabaho, kaya hindi siya nagmamadali. Umakyat siya sa itaas at kumatok sa pinto ni Huilin. Walang tugon. Hindi na masyadong nag-isip si Yang Cheng at binuksan ang pinto. Pagpasok niya sa kwarto, tuwang-tuwa siya. Si Huilin ay nakasuot ng damit at pantalon. Hindi man lang niya hinubad ang kanyang sapatos. Nakatulog siya sa malaking kama. Siya ay giniginaw at gutom sa isang buong araw sa tren at hindi nakatulog. Mahirap siguro sa kanya. Hindi pa siya nakapaglakbay ng napakalayo sa kanyang buhay. Bukod dito, siya ay nasa isang hindi pamilyar na lungsod. Mag-isa siyang nakaupo sa isang istasyon ng tren na puno ng mga estranghero. Matapos ang isang buong gabi, kumalma si Yang Cheng at naawa sa kanya. Naglalakad papunta sa kama, hinailan ni Yang Cheng ang kumot at tinakpan si Huilin. Gayunpaman, nang natakpan ang kumot, biglang binuksan ni Huilin ang kanyang mga mata. Umupo siya at tumingin kay Yang Cheng ng maingat. Puno ng pagkabalisa ang malalaking mata niya habang umaatres siya sa kabilang bahagi ng kama. "Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag. Huwag gagawa ng anumang bagay na padalos-dalos." Nadismaya si Yang Cheng. "Anong ginagawa mo? Baka nilalamig ka, kaya tinatakpan kita ng kumot." Noon lang napansin ni Huilin ang kumot sa mga kamay ni Yang Cheng. Nang maisip niya kung paano niya ito napagkamalan, agad siyang namula. Sa totoo lang, malabo lang niyang alam ang mga pangyayari sa pagitan ng mga lalaki at babae. Bago siya umalis, si Abbas Yun Miao ay pilit na nagtanim ng ilang bagay sa kanyang isipan. Kalahati lang ang naintindihan niya. Gayunpaman, siya ay isang batang babae sa kanyang 20s pagkatapos ng lahat. Siya ay tiyak na mahihiya at nananabik para sa mga pangyayari sa pagitan ng mga lalaki at babae. Kaya naman, kapag nakita niya si Yang Cheng, ang tanging lalaking nag-iwan ng marka sa kanyang puso na hindi niya tinanggihan, tiyak na magkakaroon siya ng kakaibang pakiramdam. Kaya, paumanhin, masyado akong kinakabahan, nahihiyang sabi ni Huilin. Walang magawang umiling si Yang Cheng. Dahil hindi ka pa matutulog, bumaba ka na at mag-almusal. Inihanda ito ni Nanay Wang para sa iyo. Oh, masunuring sagot ni Huilin. Kasabay nito. Sa isang nakatago at tila ordinaryong lumang gusali sa Beijing, sa isang tahimik na opisina, ibinaba ni Lin Xiaoguo ang pahayagan sa kanyang kamay at tinanggal ang kanyang presbyapot na salamin. Tinanong niya si Grey Robe, na magalang na nakatayo sa tabi niya, "Dumating na si Hui sa bahay ni Roaxi, tama ba?" "Kaka-receive ko lang ng report na iniuwi ni Yang Cheng si Miss Hui." "Master, you can be at ease now." Buntong hininga. Ano ang dapat maging kalmado? Grey Robe, alam mo bang umaasa talaga akong magkaayos sina Roaxi at Huir? Gayunpaman, nag-aalala rin ako kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila na sila mga kapatid na may kaugnayan sa dugo. Si Huir ay likas na banayad at dalisay, kaya maaaring hindi niya ako masyadong tanggihan. Gayunpaman, alam mo kung gaano ako kinasusuklaman ni Roaxi.
Kapag nalaman na niya ang totoo, baka hindi na siya mapakali. Napasimangot si Lin Shiguo. Natahimik si Grey Robe. Matagal na siyang nasa tabi ni Lin Shiguo, kaya natural na alam niya kung ano ang nangyayari. O tama, biglang may naisip si Lin Shiguo at nagtanong, pagkatapos kong ibigay ang DNA test kay Yang Gangming, may nagawa ba ang pamilya Yang? Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ni Grey Robe. Guro, iyon ay isang matalinong hakbang. Nagpasalamat si Old Yang kay Master sa pagsabi sa kanya na buhay pa ang kanyang panganay na apo. Nagpakita rin siya sa ngalan ni Master para makipagkita sa pinuno ng Zheng family. Oh! Sa wakas ay nagpakitang muli si Yang Gangming. May pag-asa para sa kanyang matagal nang nawawalang apo na makauwi. Bilang isang matanda, natural na ayaw niyang makitang may nananakit sa kanya. Bukod dito, si Yang Cheng ay nasa tama, kaya ang matandang Yang ay hindi magkakaroon ng anumang psikolohikal na pasanin. Ayon sa mga ulat mula sa kanyang mga nasasakupan, ang orihinal na plano ng pamilya Zheng na palihim na magtipon ng mga puwersa upang harapin si Yang Cheng ay natigil, sabi ni Grey Robe. Bagaman makapangyarihan ang Zheng family, hindi ito may kukumpara sa Yang family. Not to mention that Yang Gangming has students all over the world, even with his son Yang Pojan and son-in-law Yuan Huwei, they are enough para makuha ang atensyon ni Guang Yao. Kung hindi dahil sa maliit na bilang ang pamilya Yang. Matagal na silang iginagalang sa Beijing, tumikim si Lin Shiguo at sinabing, hindi ko inaasahan na ang batang iyon na si Yang Cheng ay may ganoong koneksyon. Gayunpaman, kahit na huminto ang pamilya Zheng ngayon, hindi ito nangangahulugan na hindi na sila gagawa ng hakbang sa hinaharap. Bantayan sila at huwag pababayaan ang iyong bantay. Oo, Master. Kinagabihan, bumaba sa trabaho si Lin Ruaxi at bumalik sa villa. Pagkapasok niya sa villa, nakita niya ang isang hindi pamilyar na batang babae na nakasuot ng isang pares ng malambot na tsinelas na naglalakad palabas ng kusina na may dalang palayok ng umuusok na sinangag na bigas. Si Huilin iyon. Ibinaba ni Huilin ang palayok ng vermicelli at nakita si Lin Ruaxi na nakatayo sa pintuan. Pareho silang may kakaibang naramdaman nang magkatinginan sila. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nagkita sila, nadama nila ang isang pakiramdam ng pagiging pamilyar at maging lapit. Sis, nakabalik ka na, si Huilin ay halos likas na ibinuka ang kanyang bibig at mahinang sinabi. Nag-isip sandali si Lin Ruaxi at nagtanong, ikaw? Ang malayong pinsan ng lalaking iyon. Medyo kinabahan si Huilin at nag-alinlangan sandali. Pagkatapos ay naalala niya na pinapasok siya ni Yang Cheng sa bahay bilang kanyang pinsan, kaya tumanggo siya at sinabing, oo. Bahagyang nagulat si Lin Ruaxi sa kanyang puso. Hindi kaya niya alam na kasal ako kay Yang Chen. If she knows, dapat sister-in-law, ang tawag niya sa akin or something like that. Bagamat wala akong pakialam, elder sister, ang tawag sa akin ng babaeng ito. Hindi alam ni Lin Ruaxi kung bakit, ngunit naramdaman niyang lalo siyang malapit sa kanyang puso. Since you're here, stay here. If you need anything, just let me know. Walang masamang impresyon si Lin Ruaxi sa gayong babae. Siya ay napakamasunurin at matulungin sa kanyang unang araw. Kahit na siya ay kamag-anak ni Yang Cheng, ang masamang taong iyon, kailangan itong tanggapin ni Lin Ruaxi. Si Yang Chen ay naligo sa itaas at nakita na sina Lin Ruaxi at Huilin ay nakaupo na at handa ng kumain, mukhang natural at magiliw. Bulong niya sa kanyang puso. Ayaw man niyang aminin, hindi pa sila magkakilala simula pagkabata, pero ang pagkakaroon ng blood ties ay mahirap burahin kung tutuusin. Ang dalawang babaeng ito na magkasama ay napakalamig at tahimik, maging ang kanilang mga ugali ay magkatulad, ngunit si Lin Ruaxi ay medyo malamig. Nang makita ni Lin Ruaxi si Yang Cheng, hindi siya komportable sa kanyang puso. Nagkunwari lang siyang hindi niya nakita. Tahimik siyang sumandok ng kanin at kumain mag-isa. Hindi nagulat si Yang Cheng. Umupo siya sa tabi ni Huilin at sinabi kay Huilin,
Huwag kang tumayo sa seremonya. Kumain ka pa. Napakapayat mo. Kung lalo kang magpapayat sa susunod na pagbalik mo, tiyak na iisipin ng lola mo na minamaltrato ako. Ikaw. Siguradong darating siya at papatayin ako. Hindi basta-basta pumapatay ng tao si lola, depensa ni Huilin sa sarili. Si Yang Cheng ay umubo ng 2 beses at sinenyasan si Huilin ng kanyang mga mata na huwag magsalita ng kahit ano. Paano nasabi ng isang babaeng kaedad niya ang isang bagay tulad ng pagpatay ng walang pinipili? Oo nga, tumingin si Lin Ruaxi sa kanilang dalawa na may kakaibang ekspresyon, na parang naghihinala na mali ang kanyang narinig. Siyempre hindi papatay ng tao ang lola mo. Hindi ba dapat makulong siya sa pagpatay ng tao? Tinulungan ni Yang Cheng si Huilin na takpan ito. Napagtanto ni Huilin na may nasabi siyang mali. Tiningnan niya si Lin Ruaxi gamit ang madilim niyang mga mata at gumaan ang pakiramdam. Sa kalagitnaan ng pagkain, casual na nagtanong si Lin Ruaxi, ano ang pangalan mo? Medyo kinabahan si Huilin. Nahihiyang sinabi niya, Huilin. Nakahinga ng maluwag si Yang Cheng. Sa kabutihang palad, ang babaeng ito ay hindi katangahang nagsabi na ang kanyang karaniwang pangalan ay Huilin. Huilin. Kumunat ang noo ni Lin Ruaxi. Bagamat pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang pangalan, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Gaano katagal ka dito? Dito ka ba para magtrabaho? Gustong tulungan ni Yang Cheng si Huilin na sumagot ng hindi, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumango si Huilin. Tama. Ate, pwede mo ba akong tulungang maghanap ng trabaho? Tumingin si Huilin kay Lin Ruaxi ng may pag-asa. Biglang lumingon si Yang Cheng at natulala. Naghahanap pa ng trabaho ang babaeng ito sa Zhonghai. Hindi na talaga siya babalik kay Eme. Si Lin Ruaxi ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Sa kanyang opinyon, ang isang batang babae na tulad ni Huilin ay dapat nasa edad na ng trabaho at nakarating na sa Yang Cheng. Bagamat kakaiba ang nakita ni Lin Ruaxi na si Yang Cheng, na matagal nang nasa ibang bansa at may napakakomplikadong background, ay may mga kamag-anak pa rin, mukhang mahina si Huilin at may dalisay na personalidad. Naisip ni Lin Ruaxi na dapat siya ay isang ordinaryong babae. Ang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng lalaki ay marahil ang inaasahan sa kanya ng mga matatanda sa pamilya. Kailangang sabihin na dahil sinabi ni Yang Cheng na si Huilin ay kanyang malayong pinsan, lubos na nag-aalala si Lin Ruaxi. Pagkatapos ng lahat, mula nang magkakilala sila, si Yang Cheng ay walang mga kamag-anak o kaibigan. Bihira para sa isang batang babae ang pumunta kay Lin Ruaxi, at siya ay medyo nakalulugod sa mata. Kaya naman, handang tumulong si Lin Ruaxi sa kanya. Ang paghahanap ng trabaho ay depende sa kung ano ang galing mo. Nakapagtapos ka na ba sa unibersidad? Tanong ni Lin Ruaxi. Tumawa sa loob-loob si Yang Cheng. Ang batang babae na ito ay nakatira kasama ang kanyang lola sa Shu Mountain mula noong siya ay bata pa. Paano siya magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa unibersidad? Malamang ay tinuruan siya ng isang one-to-one private tutor mula pa noong bata pa siya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Lin ay may mga mapagkukunan upang sanayin ang kanilang nag-iisang apo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumango si Huilin at kinusat ang kanyang matingkad na mga mata. Seryosong sabi niya, I have a university diploma. Ipapakita ko sa kapatid ko. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na niya hinintay na magsalita si Yang Cheng. Ibinaba niya ang mangkok at chopstick at nagmamadaling tumakbo sa itaas. Nalito si Yang Cheng. Bakit iba ito sa inaakala niya? Paano nagkaroon ng diploma sa universidad ang munting madre na ito? Nang makitang hindi siya pinaniwalaan ni Yang Cheng, sumimangot si Lin Ruaxi at sinabing, hindi mo ba alam kung nagtapos sa universidad ang iyong pinsan o hindi? Anong klase kang kapatid? Hindi ko talaga alam, sabi ni Yang Cheng na may mapait na mukha. Malamig na sumangot si Lin Ruaxi at hindi binigyan ng kahit anong mukha si Yang Cheng. Buti na lang at nandito ako. Kung hindi, siguradong mapapahamak ang ganyang inosenteng babae.
Ibinaba ni Yang Cheng ang kanyang mga labi. Medyo nakaramdam siya ng sama ng loob. Hindi ba sila pumayag na maghiwalay sa kalahating taon? Nalaman man niyang may nililigawan siya, matagal na silang napag-usapan. Hindi niya sinasadyang itago ito sa kanya. Kailangan bang maging malungkot ang babaeng ito sa kanya? Bukod dito, ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman gumawa ng anumang mga panata ng walang hanggang pag-ibig. Nang magpakasal sila, sinabi nila na hindi sila makikialam sa pribadong buhay ng isa't isa. Hindi man lang siya maituturing na pagtataksil. Gayunpaman, alam din ni Yang Cheng na hindi ito ang oras para inisin si Lin Ruoxi, kaya kumain na lang siya ng walang sabi-sabi. Pagkaraan ng ilang sandali, si Huilin, na nakasuot ng maluwag na puting damit pambahay, ay bumaba mula sa itaas na parang bola ng puting bulak. Naglagay siya ng isang stack ng pulang sertipiko at ilang hindi kilalang libro sa harap ni Lin Ruoxi. Nahihiya niyang sabi, ito ang aking mga diploma at sertipiko. Ate, maaari kang tumingin. Hindi inaasahan ni Lin Ruoxi na magkakaroon ng napakaraming bagay si Huilin. Casual siyang tumingin at medyo naging interesante ang ekspresyon niya. Nagtaas baba siyang tumingin kay Huilin na may pagkalito. Ang mukha ni Huilin ay parang tumutulo na ng dugo. Payo ni Nanay Wang, Miss, huwag mong tignan ng ganyan si Miss Huilin. Tingnan mo kung gaano siya kahihiyan. Binawi ni Lin Ruoxi ang kanyang tingin at mahinang bumantong hininga, hindi ko sinasadyang tingnan ka ng ganyan. Nagulat lang ako. Hindi ko inaasahan na nakakuha ka na ng 2 master's degree mula sa Tsinghua University sa murang edad. Si Yang Cheng, nakakainom lang ng isang subo ng mainit na sabaw, ay halos iluwa ito. Tumangala siya at tiningnan ng maigi ang mga sertipiko sa mga kamay ni Lin Ruoxi. Hindi ba tama? Tila ginamit ni Abbas Yon Miao ang kanyang mga koneksyon upang makakuha ng lahat ng uri ng mga sertipiko ng pagkakakilanlan at edukasyon para sa kanyang apo. Kahit nakakaiba si Lin Ruoxi, hindi siya nagsalita dahil may hawak siyang tunay na diploma at mga sertipiko sa kanyang mga kamay. Muli niyang binaliktad ang mga ito, at mas naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Tanong niya, ikaw rin ang nagwagi ng Grand Prize ng National Pipa Performance Competition at ng Gukon Performance Competition. Sa mga tambak ng mga sertipiko sa mga kamay ni Huilin, mayroong 2 sertipiko na nagwagi ng Grand Prize ng National Pipa Performance Competition at ng Gukon Performance Competition. Hindi na nahimik si Huilin sa pagkakataong ito. Ngumiti siya ng matamis at sinabing, oo, nakuha ko sila noong 17 ako. Dinala ako ni Lola sa kompetisyon. Ang 2 sertipiko na ito ay tunay. Total, tinuruan ni Abbas Yon Miao ang kanyang apo sa tradisyonal na paraan. Maliban sa martial arts, si Huilin ay bihasa rin sa 4 na sining. Gayunpaman, maliban sa mga espesyal na oras tulad ng mga kompetisyon, ginugol ni Huilin ang karamihan ng kanyang oras sa pag-aaral sa bundok. Kasunod nito, ang ekspresyon ni Lin Ruoxi ay naging mas kawili-wili. Kabilang sa tumpok ng mga dokumento sa kamay ni Huilin. Mayroong unang gantimpala ng 3 Huaxia Sword Dance Competition. Unang gantimpala ng 2nd National Youth Go Competition. Honorary member ng Huaxia Calligraphy Association, honorary miyembro ng Huaxia Artists Association, gold medal of the 7th National Youth Dance Competition. Sa huli, nang lingunin ni Lin Ruoxi ang 2 master's diplomas mula sa Tsinghua University sa Economics at Advertising Media, naramdaman niyang wala sila. Kahit na ang isang taong kasing yabang ni Lin Ruoxi ay nahiya sa babaeng nasa harapan niya. Gaano karaming kapangyarihan ang nakatago sa kanyang maliit na katawan para magawa niya ang maraming bagay ng sabay-sabay. Nang makitang walang sinasabi si Lin Ruoxi, bahagyang nag-alala si Huilin at nagtanong, Sister Lin, hindi pa ba sapat? Ako. Mayroon pa akong ilang mga sertipiko, ngunit lahat sila ay pangalawang lugar. Dapat ko bang dalhin ang mga ito din? Nang marinig ang nakakatakot na mungkahi ni Huilin, itinaas ni Lin Ruoxi ang kanyang kamay para pigilan siya. Enough. You're very outstanding.
I'm starting to admire you. Ito ang katotohanan. Nadama ni Lin Ruoxi na napakahanga para sa kanya na makapagtapos sa universidad sa edad na 20 at pumalit sa Yole International. Laging may mas magaling sa kanya. Kahit na ang pinsan ni Yang Cheng ay mahiyain, kung ipagmamalaki niya ang kanyang mga nagawa, maraming tao ang matatakot hanggang mamatay. Kung ganoon, anong trabaho sa tingin mo ang dapat kong gawin? Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na namuhay si Huilin sa secular na mundo, ito ang unang pagkakataon niyang maghanap ng trabaho. Bukod dito, hindi siya pamilyar kay Zhonghai at wala siyang sariling ideya. Sa walang muwang na pag-iisip ni Huilin, hindi niya iniisip kung kinasusuklaman ng kanyang lola si Lin Ruoxi o hindi. Si Lin Ruoxi ay kapatid niya sa dugo. Sa makatuwid, direktang ituring niya si Lin Ruoxi bilang kanyang kapatid. Ito rin ang dahilan kung bakit naging malapit si Huilin kay Lin Ruoxi noong una silang nagkita. Naramdaman ni Huilin na basta maganda ang kanyang ugali at masunurin, kahit alam ni Lin Ruoxi na apo siya ng kanyang kaaway, tatanggapin pa rin niya ito. Medyo nagulat si Lin Ruoxi sa pagtitiwala ni Huilin. Para bang hindi ka mag-anak ni Yang Cheng ang babaeng ito, kundi ka mag-anak niya. Sa tingin ko, sayang kung masasayang ang iyong mga talento. Kung gusto mo ito, lumingon si Lin Ruoxi upang tingnan si Yang Cheng, na kumakain at umiinom. Maaari kang pumunta sa kumpanya ng iyong pinsan at matuto ng ilang kaalaman tungkol sa musika at sayaw. Maaari mong isaalang-alang ang pagiging isang mang-aawit o bituin sa pelikula sa hinaharap. Kung hindi ka mahilig kumanta, sumayaw o umarte, maaari ka ring pumunta sa headquarters ng aming kumpanya. Maaari kong ayusin na magtrabaho ka sa isa pang kapatid na babae na may apelyidong Mo sa Ministry of Finance. Maaari kang maging katulong niya at hayaan siyang magturo sa iyo kung paano gumawa ng mga bagay. Ano sa tingin mo? Seryoso itong pinag-isipan ni Huilin at nagtanong ng mabuti, Ate, mahilig akong kumanta at tumugtog ng piano. Hindi ako mahilig sumayaw o umarte. Pwede rin ba akong maging singer? Oo naman, pero iba ang pop music sa classical music. Kailangan mo pa ring matuto ng sistematiko mula sa iyong guro, sabi ni Lin Ruoxi. May naisip si Huilin at nagtanong, tutulad ba tayo sa mga babaeng iyon sa TV, nakasuot lang ng ilang damit at kumakanta sa entablado? Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Ruoxi. Tila nahawa siya ng kainosentehan ni Huilin at naging mas nakaka-relax siya. Not necessarily. Iba-iba ang style ng bawat isa. Kung hindi mo gusto ang sexy na hitsura, maaari mong gamitin ang iyong musika upang lupigin ang mga tao. Maraming mga awit ang walang ginagawa kundi ang kumanta, pero gusto pa rin sila ng mga tao. Pagkatapos ay pupunta ako sa kumpanya ni Yang, pinsan, masayang sabi ni Huilin, noong kasama ko ang aking lola, pinayagan lang niya akong kumanta ng ilang mga lumang kanta. Sa totoo lang, gusto ko ang mga pop na kanta, ngunit hindi ko pa nagkaroon ng pagkakataong matutunan ang mga ito. Ngumiti si Lin Ruoxi at sinabing, maaari kang gumugol ng halos 1 taon para matuto. Bata ka pa. Kung sa tingin mo ay hindi ito angkop, maaari kang magtrabaho sa likod ng mga eksena o gumawa ng iba pa. Hindi, hanggat gusto ko, siguradong magagawa ko ito ng maayos. Ate, tingnan mo, nakuha ko lahat ng mga sertipikong ito sa sarili kong pagsusumikap. Malaki ang tiwala ni Huilin. Tumanggo si Lin Ruoxi at tumingin kay Huilin na may espesyal na pagmamahal at mapagmahal na titig. Noong una, gustong tanungin ni Yang Cheng si Huilin kung talagang naiintindihan niya ang kahulugan ng pagiging isang mang-aawit. Total, halos buong buhay niya ay nanirahan siya sa kabundukan. Gayunpaman, nang makita niya kung paano nakangiti sina Lin Ruoxi at Huilin sa isa't isa, uminit ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay wala ng kwenta, basta masaya sila. Ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Bagamat hindi nang ahas si Huilin na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan at hindi alam ni Lin Ruoxi na si Huilin ay kanyang biyolohikal na kapatid. Ang simpleng pakikipag-ugnayan ay nagparamdam sa dalawang babae na sila ay konektado sa isa't isa,
at napakadali para sa kanila na lumapit. Pagkatapos ng hapunan, masunuring sinundan ni Huaylin si Mother Wang sa kusina para maglinis ng mga pinggan. Dahil sa eksenang ito, lalo pang nagustuhan ni Lin Ruoxi ang babaeng ito na una niyang nakilala. Bigla niyang naalala ang araw na kinausap siya ni Yang Cheng tungkol sa pagpapatira sa kanyang malayong pinsan dito. Iba rin ang ipinangako niya. Pinaalalahanan ni Lin Ruoxi si Yang Cheng na may malamig na mukha, ngayon, hahayaan kong tumira si Huaylin dito. Huwag kalimutan na nangako kang ibabalik si Zhenxiu sa orphanage. Si Yang Cheng ay nanunood ng TV na may toothpick sa kanyang bibig. Matapos marinig ito, tumanggaw siya at sinabing, alam ko, ngunit kailangan kong pumili ng angkop na petsa. Pag-uusapan natin ito sa loob ng ilang araw. Malamig na sinabi ni Lin Ruoxi, huwag mo lang kalimutan. Kung ayaw mo, sabihin mo lang. Ibabalik ko si Zhenxiu, para hindi na tayo mag-aksaya ng oras. Huwag mo akong pagdudahan. Talagang tutuperin ko ang pangako ko, sabi ni Yang Cheng. Biglang nakaramdam ng kirot si Lin Ruoxi sa kanyang puso. Tutupad ba siya sa kanyang pangako? Nangangahulugan ba iyon na ang diborsyo ay nakatakda sa kalahating taon? Bigla, lalo niyang kinamuhian si Yang Cheng. Tinitigan siya ng masama ni Lin Ruoxi, tumakbo sa itaas, at sinara ang pinto. Tulala na tiningnan ni Yang Cheng ang eksenang ito. Hindi niya maintindihan ang ginawa niyang galit sa babaeng ito. Mula nang maging direktor siya ng Yulei Entertainment, mahirap para kay Yang Cheng na magdala ng almusal para sa mga babae sa Departamento ng Relasyon sa Publiko araw-araw. Kaya naman, pagkatapos makipag-usap sa mga kasamahang babae, ginon niya ang kanyang pasanin at isang beses o 2 beses lang siyang nagdala ng almusal. Dahil ito ang unang araw ni Huaylin sa kumpanya, natural na kailangang isama siya ni Yang Cheng. Sa makatuwid, pagkatapos na samahan sina Huaylin at Lin Ruoxi sa almusal, hinatid ni Yang Cheng si Huaylin para magtrabaho sa kumpanya. Bago umalis si Lin Ruoxi, sinabi niya kay Huaylin, "Let this guy bring you there today. In the future, just sit in the same car with me." Nasa kabilang kalsada lang, kaya napakalapit. Hindi gaanong nagtanong si Huaylin at pumayag. Bagamat hindi niya naiintindihan kung bakit hihilingin ni Lin Ruoxi ang ganoong kahilingan, napakasaya ni Huaylin na makakasama niya ng mas maraming oras si Lin Ruoxi. Mula pagkabata, si Abos Yon Miao lang ang naging pamilya niya. Kadalasan, hindi niya matawagan ang kanyang lola, ngunit master. Bigla, maaari siyang manirahan at magtrabaho kasama ang isang nakatatandang kapatid na babae ng parehong henerasyon. Ang simpleng pag-iisip na si Huaylin ay nadama lalo na pinagpala. Habang papunta sa kumpanya, hindi mapakali si Huaylin na nakaupo sa front passenger seat. Napasulyap siya kay Yang Cheng paminsan-minsan. Ang ordinaryo ngunit nakakatakot na lalaking ito sa tabi niya, medyo nagustuhan siya ni Huaylin, ngunit medyo natatakot din sa kanya. Nakita ni Yang Cheng na may gustong sabihin si Huaylin, ngunit natigil sa pag-iisip. Ngumiti siya ng kakaiba at sinabing, kung patuloy mo akong tinitingnan ng ganito, iisipin kong may gusto ka sa akin. Namula si Huaylin at agad na umiling na parang rattle drum. Wala, may tanong lang ako. Anong tanong? Sabihin mo na lang. Ang puso ng babae ay parang karayom sa ilalim ng dagat. Hindi mo ba ako pinapahirapan sa pagtatanong sa akin na maghanap ng karayom sa dayami? Ngumisi si Yang Cheng. Saglit na nag-alinlangan si Huaylin bago nagtanong, bakit parang, ayaw ni Kuya Yang? Matapos mag-isip ng mahabang panahon, naramdaman ni Huaylin na mas nararapat na tawagan si Yang Cheng na kuya. Naramdaman ni Huaylin na ang pagtawag sa kanya ng brother-in-law ay magpapalungkot kay Lin Ruoxi. Mapait na ngumiti si Yang Cheng at sinabing, napakalalim ng tanong mo. Hindi ko alam kung bakit laging ayaw sa akin ng kuya mo. If you want to explain the reason, parang naging cold na siya sa akin after I told her that I will divorce in half a year. Aba, nakita niya akong may kasamang ibang babae sa labas. Tila nakarinig si Huaylin ng ilang pasabog na balita. Hiwalayan.
Bakit? Bakit gustong hiwalayan ni Brother Yang ang nakatatandang kapatid na babae? Biglang naalala ni Huwailin na sinabi ni Abbas Yon Miao na siya ang magiging asawa ni Yang Cheng. Hindi kaya gusto ni Yang Cheng na hiwalayan siya bago siya pakasalan. Sa pag-iisip nito, ang makatarungang mukha ni Huwailin ay parang kinulayan ng rouge. Punong-puno ng masalimuot na emosyon at kaba ang matubig niyang mga mata. Nang banggitin ni Yang Cheng ang salitang diborsyo, hindi niya maiwasang mabigat ang loob. Hindi niya gaanong pinansin ang kakaibang ekspresyon ni Huwailin at mahinang sinabi. Sa mundong ito, maraming bagay na hindi magagawa sa pamamagitan lamang ng pagkagusto o hindi pagkagusto sa isang tao. Ang salitang tadhana ay napakalabo, ngunit ito ay napakahalaga. Sa tingin ko hindi ako nakatadhana na makasama siya. Hindi talaga ako mabuting tao. Noong gusto ng ate mo na ako ang maging asawa niya, gawa lang iyon. Sa totoo lang, hindi ko pa alam kung may nararamdaman ba siya sa akin o responsibilidad lang. In short, I think it's a good choice for both of us to separate, hindi ako magiging pabigat sa kanya, at magiging malaya ako. Nang marinig ito ni Huwailin, medyo nadismaya siya. Sumagot siya ng o, kahit hindi niya talaga maintindihan. O tama na. Curious na tanong ni Yang Cheng, bakit mo gustong magtrabaho sa Zhonghai? Mahinang sinabi ni Huwailin sa kahihiyan, sinabi ni Lola na bago niya sabihin na maaari akong bumalik, kailangan kong manatili dito. At saka, hindi niya ako bibigyan ng anumang gastusin sa pamumuhay. Kaya, maaari lang akong magtrabaho. Yun Miao, hindi ka vegetarian Abbas. Isa kang mangkukulam na kumakain ng hilaw na karne at umiinom ng dugo. Sigaw ni Yang Cheng sa kanyang puso. Dumating sila sa Yole Entertainment. Pagpasok pa lang nila sa kumpanya, si Huwailin, na nakasuot ng light-colored winter dress, ay nakakuha ng maraming atensyon. Kahit na si Huwailin ay hindi kasing ganda ni Lin Ruoxi, siya ay maganda at pinong dalaga pa rin. Lalo na ang tahimik na ugali na nilinang sa mga bundok, ginawa nitong mas madaling lapitan at kaibig-ibig ang maharlika sa kanyang mga buto. Si Zhao Teng ang namamahala sa mga panloob na operasyon ng kumpanya. Sa makatuwid, direktang dinala ni Yang Cheng si Huwailin sa opisina ni Zhao Teng. Nang makita ni Zhao Teng na si Yang Cheng iyon at may magandang babae sa likuran niya, hindi niya alam. Tila sobrang attached ng dalaga kay Yang Cheng habang sinusundan siya ng malapitan. Agad na tiningnan ni Zhao Teng si Yang Cheng na may malabong tingin. Director Yang, good morning. Girlfriend mo ba ang babaeng ito? Si Huwailin, na nakayuko at hindi nang ahas na huminga sa hindi pamilyar na lugar na ito, ay halos himatayan nang mabalitaan niyang siya ang kasintahan ni Yang Cheng. Kinakabahan niyang pinagsalikop ang mga kamay at pawis na pawis ang mga palad. Tinulak ni Yang Cheng ang noo ni Zhao Teng gamit ang isang kamay. Ano bang problema ng mata mo? Mukha ba akong matandang baka na nang aagaw ng batang damo? Direktor, hindi ka naman matanda. Sabi ni Zhao Teng habang tinatakpan ang masakit na noo. This is my cousin. She's very talented. I've discussed with General Lin and decided to let her come to our company to receive professional vocal and dance training. I'll let you arrange professional lessons for her, sabi ni Yang Cheng. Biglang naintindihan ni Zhao Teng. Tiningnan niya si Huwailin mula ulo hanggang paa. May kakayahan nga ang babaeng ito na maging isang superstar. Dahil naisip ni Lin Ruoxi na siya ay sapat na, siya ay dapat na pambihira. Kaya sabi niya, walang problema. Ang mga music hero at choreographer na kinuha namin ay master level lahat. Nag-aalala lang kami na wala kaming mga outstanding na estudyante. Ang mga sumusunod na usapin ay mas madaling pangasiwaan. Hinayaan ni Yang Chen si Huwailin na sundin ang mga kaayusan ni Zhao Teng upang direktang pumunta sa recording studio at dance classroom ng Yole Entertainment para sa pagtatasa. Batay sa tiyak na lakas, sila ang magpapasya kung saang antas magsisimulang magturo. Hindi sa lahat ng oras makakasama ni Yang Cheng si Huwailin. Kaya sinabi niya kay Huwailin,
Kapag tapos ka na sa iyong pagsasanay, tawagan mo ako ng direkta kapag gusto mong bumalik. Awkward na sinabi ni Huilin, pwede. Tawagan ko ba ang kapatid ko? Nanlumo si Yang Cheng. Ganyan ka ba kaayaw sa akin? Gusto mo bang pabalaykan ka ng kapatid mo sa unang araw? Hindi. Ako lang. Sige, sige. Gawin mo lahat ng gusto mo. Ayaw pakinggan ni Yang Cheng ang dahilan. Alam niyang manipis ang balat ng babaeng ito. Mas magiging komportable na makasama si Lin Ruoxi, na isa ring babae. Sa katunayan, hindi nang ahas si Huilin na manatili kay Yang Cheng ng mahabang panahon. Lalo na nang mabanggit ni Zhao Teng na siya ang kanyang kasintahan, lalo itong nahiya at natakot. Pakiramdam niya ay kung iisipin ng iba na sila ni Yang Cheng ay mag-asawa, maaawa siya kay Lin Ruoxi. Tungkol sa sinabi ni Yang Cheng tungkol sa pagkakaroon ng relasyon at pagnanais na hiwalayan, nadama ni Huilin na ito ay isang malayong bagay, at hindi siya masyadong sigurado tungkol dito. Bumalik si Yang Cheng sa kanyang opisina. Nang malapit na siyang maupo at bubuksan ang computer para maglaro, kumatok si Wang Jia sa pinto at pumasok. Si Wang Jia, na may hawak na isang stack ng mga dokumento sa kanyang kamay, ay medyo nahihiyang nagtanong, Direktor, libre ka ba sa tanghali? Umiling si Yang Cheng. Wala lang, anong meron? Awkward na sinabi ni Wang Jia, may social event sa tanghali. Logically speaking, pwede akong sumama sa driver at assistant ko, pero may emergency meeting ngayon sa headquarters ni Yulei, kaya gusto kong hilingin sa direktor na pumunta sa ngalan ko. Hindi ko alam kung posible. Panlipunang kaganapan. Napakamot ng ulo si Yang Cheng. Sa totoo lang, hindi niya talaga gusto ang ganitong bagay. Malamang alam din iyon ni Wang Jia, kaya tiningnan niya ito nang walang magawa at may awa. Nagtanong si Yang Cheng, sino ang ibang tao? Narinig ni Wang Jia na may pagkakataon, at agad siyang natuwa. It's a rising director who's got a little bit of fame recently. His name is Wang Hai, and he's from Shandong. Ang huli niyang pelikula ay kumita ng 12 million sa takilya na may production cost na 3 million, kaya medyo sikat siya. Sa pagkakataong ito, siya ang nagkusa na hanapin ang aming kumpanya, umaasang makakapag-invest kami sa isang maliit na production film na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5 milyon. Siguro interesado rin siya sa reputasyon natin, at ang ibang malalaking kumpanya ay walang posisyon para sa kanya. So, niyaya niya tayong mag-usap diba? Tanong ni Yang Cheng. You can say that we're negotiating on equal terms. Total may level of capability siya, kaya hindi na niya kami kailangang hanapin. Kaka-start pa lang ng kumpanya namin, at maraming sumisikat na direktor ang gustong magtrabaho sa amin. Kung tutuusin, kung matagumpay ang kanilang unang pelikula, maaari silang maging pinuno ng direktor ng aming kumpanya. Napakahalaga nito sa isang kumpanya ng entertainment ayon sa seniority, paliwanag ni Wang Jia. Halos naintindihan ni Yang Cheng. Ang bagong tatag na Yulei Entertainment ay isang masarap na cake sa mata ng mga sumisikat na direktor at aktor. Ang mga hindi makakuha ng mataas na pagtrato mula sa iba pang malalaking kumpanya ay gustong pumunta sa Yulei upang makakuha ng paggamot sa isang founding hero. Originally, I wanted to look at his script and see how his character and work ethics. Kung walang problema sa character at capability niya, pipirmahan ko siya ng kontrata. Ngunit ang emergency na pagpupulong sa punong tanggapan ay napakahalaga, at palagi akong namamahala sa gawaing iyon, kaya naisip kita, Direktor. Total ikaw naman ang pumunta ng Hong Kong para makipag-ayos kay Mayon. Ang ganitong uri ng trabaho ay dapat na napakadali para sa iyo, Direktor. Pinapuri rin ni Wang Jia si Yang Cheng sa parehong oras. Gustong-gusto ng lahat na makarinig ng mga papuri. Kahit na ang oras sa Hong Kong ay hindi nagbigay kay Yang Cheng ng anumang magagandang alaala, lamambot pa rin si Yang Cheng. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, ibaba mo ang mga dokumento, pupunta ako sa tanghali. Nakahinga ng maluwag si Wang Jia. Kung hindi pumayag si Yang Cheng, talagang hindi niya alam kung sino ang tatawagan. Pagkatapos ng lahat,
ang kumpanya ay bagong itinatag, at walang sapat na mga taong may kakayahang. Pagkaalis ni Wang Jia, kinuha ni Yang Cheng ang mga dokumento at tiningnan ang resume ng direktor na iyon, si Huang Hai, pati na rin ang proyektong pinlano niya sa pagkakataong ito. Sa wakas, nakita niya ang itinakdang lokasyon sa tanghali. Ito ay isang medyo sikat na entertainment club sa Zhonghai na tinatawag na Fragrant Coconut. Pagtingin sa lokasyong ito, napakunot ang noo ni Yang Cheng. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang lugar na ito ay malapit sa isang bar street. Bagamat tinawag itong entertainment club, kung tuwirang sabihin, isa rin itong lugar ng kasiyahan. Maraming kaiyahiyang serbisyo ang lumitaw doon. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw pumunta ni Wang Jia. Ngunit hindi niya maaaring tanggihan ang ganitong uri ng trabaho dahil lang sa hindi niya gusto ang lugar, kaya ginamit niya ang dahilan ng pulong ng punong tanggapan para ibigay ito kay Yang Cheng. Kung tutuusin, hindi naging madali para sa isang lalaki ang magkaroon ng gulo sa ganoong okasyon. Sa tanghali, nag-iisang nagmaneho si Yang Cheng papuntang Fragrant Coconut Club. Isa itong tindahan na may dekorasyong panlabas na estilo ng Southern Island. Bagamat taglamig na, nakalabas pa rin ang makatarungang mga braso at binti ng dalawang waitress sa pintuan. Kaya lang, nakabalot sila ng makakapal na vest sa ibabaw ng manipis nilang damit. Matapos makapasok sa loob ng club, mayroong isang koridor na pinalamutian ng mga maaayang kulay at dalawang hanay ng mga pribadong silid. Matapos iulat ni Yang Chen ang numero ng pribadong silid na kanilang napagkasunduan, sinundan niya ang attendant sa dalawang sulok, at sa wakas ay nakarating sa itinakdang lokasyon. Nang buksan niya ang pinto, ang maluwag na silid ay naiilawan ng 3 floor-to-ceiling craft lamp. Hindi maliwanag ang ilaw, ngunit hindi rin madilim. Pula ang sofa, kulay abo ang carpet, at isang malaking LCD TV ang nagpapatugtog ng music video. Hindi niya alam kung anong kanta iyon, pero parang Korean dance song. Agad namang tumayo ang 3 taong nakaupo sa sofa. Ang isa sa kanila ay isang matangkad, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 30s na may bigot. Siya ang direktor, si Huang Hai. Ang dalawa pa ay isang medyo may edad na lalaki na medyo kalbo ang ulo at isang magandang babae na may makapal na makeup. Welcome, Director Yang. I'm flattered. I didn't expect you to come in person. Masigasig na iniabot ni Huang Hai ang kanyang kamay at lumakad para makipagkamay kay Yang Cheng ng may lakas. Alam ni Yang Cheng na sinadyang sabihin ni Wang Jia na gusto niyang sumama. Ito rin ay isang paraan upang madama ni Huang Hai na iginagalang. You're welcome, Director Huang. Since we're working together, of course we have to show our sincerity, mahinang sabi ni Yang Cheng. Paulit-ulit na tumango si Huang Hai at ipinakilala kay Yang Cheng, ito ang producer na katrabaho ko, si Luo Changgan. Ang babaeng ito ay aking asawa at isa ring second-rate na aktres sa industriya, si Ellie. Gayunpaman, hindi ko akalain na si Direk Yang nabalitaan ko siya dahil hindi siya gaanong sikat. Naiintindihan ni Yang Cheng. Marahil siya ay isang maliit na artista na bumili ng loto upang pakasalan si Huang Hai nang siya ay matagumpay. Ngayong naging matagumpay si Huang Hai, naging asawa na siya ng direktor. Pagkatapos batiin sina Luo Changgan at Ellie, naupo si Yang Chen kasama nilang 3. Naghain ng pastry at wine ang waiter. Ang English afternoon tea style na may 3 layer ng pastry ay talagang kakaibang paraan para tratuhin ang mga bisita. Director Yang, please don't mind me. I just feel na medyo gastador at inefficient ang pagkakaroon ng traditional meal sa table para pag-usapan ang movie. Kaming 4 lang, kaya dito ko piniling magsalita. Ako sana maintindihan ni Direk Yang, nakangiting paliwanag ni Huang Hai. Akala ng sino man na ang gayong dahilan ay isang magandang dahilan. Hindi lamang nito ipinaramdam sa mga tao na siya ay mahusay, ngunit ipinaramdam din nito sa mga tao na siya ay mas tapat at maaasahan. Ngumiti si Yang Cheng. You're welcome, Director Huang. Medyo casual akong tao. Let's talk business. Sige, sige. Direktor, prangka kang tao.
Gayunpaman, dahil ito ang una nating pagkikita, dapat tayong mag-inuman kung hindi ay masyadong walang galang, tawag ni Huang Hai kay Ailey na nakaupo sa gilid kasama niya. Isang ngiti. Ailey, buksan mo ang alak at buhusan mo tayo. Sagot ni Ellie sa matamis na boses. Malabo, kamandat pa siya kay Yang Chen bago tumakbo sa gilid para buksan ang bote ng alak. Kinuha ni Luo Changgen ang proposal ng bagong pelikula at ang pangkalahatang outline mula sa folder at ibinigay ito kay Yang Cheng. He said with a flattering smile, Director Yang, I guarantee with my more than 20 years of experience na ang pelikulang ito ay tiyak na magiging hit. Basta sapat ang puhunan at maganda ang epekto, hindi ito magiging mahirap para manalo kami ng Golden Statue o Golden Horse Award. Tiningnan ni Yang Cheng ang panukala. Isa itong low-budget na comedy-action na pelikula. Isa itong sikat na comedy movie na naglabas ng kaunting filosofiya. Gayunpaman, nang tingnang mabuti ni Yang Cheng ang tinansyang halaga, iba ito sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Wang Jia. Ang gastos ay talagang 8 milyon, na 3 milyon pa. Director Huang, sa proposal na ipinakita sa akin ng manager ng kumpanya namin, 5 million lang ang budget for this movie. Bakit biglang tumaas ng 3 million? Tinitigan ni Yang Cheng ang mga mata ni Huang Hai, hindi pinababayaan ang anumang detalye. Si Huang Hai ay maaaring tapat sa kanyang puso o handa na siya. Parang hindi na siya nagulat at sinabing, ganito po, Director Yang. Kahapon lang po namin nakalkula ang budget. Minaliit namin ang presyo ng ilang CGI dati, kaya nangyari ang problemang ito. Ngunit Direk Yang, mangyaring huwag masyadong pansinin ito. Medyo maganda ang tema at disenyo ng pelikulang ito. Maaari mong ilaan ang iyong oras upang panoorin ito. Naniniwala akong masisiyahan ka. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang baso ng alak na dinala ng kanyang asawang si Ailey at ibinigay kay Yang Cheng. Eto, iinom muna ako para magpasalamat kay Direk Yang sa pagpunta niya dito ng personal. Kinuha ni Yang Cheng ang baso ng alak, kinain ito ni Huang Hai at Luo Changgen, at ininom ang buong baso. Ngumisi siya sa kanyang puso. CGI. Iniisip ba ng dalawang ito na siya ay isang karaniwang tao o isang greenhorn? Not to mention na ang ganitong klase ng low-budget na pelikula ay hindi naman kailangan ng CGI, kung kailangan man nito, bakit bigla na lang silang magtataas ng presyo ng 3 milyon? Akala ba nila tanga ang mga investors? Director Huang, pakiramdam ko ay may problema sa iyong budget. Problema ito ng kredibilidad. Kung ito ay 8 milyon, malamang na hindi ako uupo dito ngayon. Inilagay ni Yang Cheng ang mga dokumento sa kanyang mga kamay sa gilid. Napangiti si Huang Hai at hinayla si Ailey. Ailey, buhusan mo ng alak si Direk Yang. Mag-toast tayo kay Director Yang para kumalma siya. Nahihiyang namula si Ailey, ngunit magaling niyang idinikit ang kanyang katawan sa tagiliran ni Yang Cheng. Sinasadya o hindi sinasadya, ang kalahati ng kanyang matambok na suso ay idiniin sa braso ni Yang Cheng, at ang kanyang malalambot na hita ay nakadikit sa mga hita ni Yang Cheng. Malambot ang kanyang katawan at nagbuga ng klasikong halimuyak ng Chanel No. 5. Matapos ibuhos ang kalahati ng baso ng alak ni Yang Cheng at ang ilan para sa kanyang sarili, bumulong si Ailey kay Yang Cheng, Direktor, huwag kang magalit. Pag-usapan natin ito ng dahan-dahan. Halika, ipag-toast ka ni Little Sister. Nakababatang kapatid na babae. Halos tumawa ng malakas si Yang Cheng. Ang babaeng ito ay hindi bababa sa 30 taong gulang, ngunit siya ay nakadamit tulad ng isang batang babae at tinawag pa siyang maliit na kapatid sa harap niya. Kung ibang lalaki man iyon, malamang na maging jelly ang mga paa niya at hindi na niya kinaya. No wonder pinili niya ang ganitong lugar. Nais pala niyang sulitin ang kanyang munting celebrity wife. Naramdaman ang amoy ng mga babaeng hormone sa katawan ni Ellie, biglang naramdaman ni Yang Chen ang pag-init ng kanyang dugo, lalo na sa kanyang dantian, kung saan may mainit na agos na dumadaloy. Sa sandaling ito,
Sa wakas ay naunawaan ni Yang Cheng kung bakit wala siyang pagpipilian kundi ang hayaan ang waiter na buksan ang bote ng alak at hayaang buksan ito ni Ali. Ito ay dahil siya ay nagdroga ng kanyang alak. Sa kasamaang palad. Kahit na ang gamot na ito ay maaaring magkaroon siya ng ilang mga physiological na reaksyon. Dahil sa kanyang espesyal na pangangatawan, ito ay karaniwang nagkaroon lamang ng maliit na epekto ng kaguluhan. Hindi nito makamit ang ninanais na epekto. Gayunpaman, lahat ng ito ay naging interesado kay Yang Cheng. Dati, kapag nanonood siya ng entertainment news sa TV, lagi nilang pinag-uusapan ang mga unspoken rules and such. Hindi niya inaasahan na balang araw, magiging unspoken rules din siya. Gayunpaman, ito ay maaaring ituring na pagpilitan sa mga hindi sinasabing mga tuntunin. Hinagod ng dibdib ni Ali ang braso ni Yang Cheng. She looked at Yang Cheng coquettishly. Director Gedge, are you hot? Medyo mataas yata ang heater sa kwarto. Gusto mo bang tanggalin ang jacket mo? Ngumisi si Yang Cheng sa kanyang puso, at gumawa ng napaka-cooperative at nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos inumin ang alak na ibinuhos sa kanya ni Ellie sa isang lagok. Tumango siya. Medyo mainit, medyo nahihilo ang ulo ko, tulungan mo akong magtanggal. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya kay Ellie. Nagkatinginan sina Ali at Wang Hai at ngumisi. Palihim na ginamit ni Luo Changgen ang kanyang telepono para tumawag. Sa sumunod na sandali, nagring ang telepono ni Wang Hai. Kinuha ni Wang Hai ang telepono at sumigaw ng ilang salita. Pagkatapos, humihingi ng paumanhin siyang tumayo at sinabi kay Yang Cheng, Director Yang, may emergency at kailangan kong lumabas kasama si Changgen. May pag-uusapan tayo at babalik din kaagad. Maupo ka muna. Kinawayan ni Yang Cheng ang kanyang kamay, ayos lang. Ituloy mo na ang trabaho mo. May kakainin ako. Ali, alagaan mong mabuti si Director Yang, mataimtim na sabi ni Wang Hai. Pagkatapos, inakay niya si Luo Changgen palabas ng silid. Nang maisara ang pinto, tanging sina Yang Cheng at Ali na lang ang naiwan sa silid. Tinulungan ni Ali si Yang Cheng na tanggalin ang kanyang jacket, isang sweater at thermal underwear lang ang naiwan sa loob. Isang malamig at puting palad ang biglang dumausdad sa mukha ni Yang Cheng. Mahinang sinabi ni Ali na may bakas ng infatuation, Yang Gedge, ang gwapo mo. Ang ganda rin ng figure mo. Habang nagsasalita siya, hinahaplos ng kamay ni Ali ang dibdib ni Yang Cheng. Sumilip ang lila niyang dila mula sa kanyang mga labi. Sa mga mata ni Yang Cheng, inihayag niya ang isang uri ng kagutuman na natatangi sa mga kababaihan. Sa kasamaang palad, dahil sa sobrang lapit nila, napansin lang ni Yang Cheng ang makapal na layer ng pulbos sa mukha ni Ali at ang mga bumps sa ilalim ng powder. Tila nasira ng panahon ang maraming kabataan ng babaeng ito. Bagamat nagpanggap siyang bata at dalisay, babae pa rin siya sa edad na 30. Kung hindi dahil isa siyang libreng paggawa, pinalitan sana siya ni Wang Hai ng isang binibini. Nang inisip ni Yang Cheng kung ilang beses ipinagbili ng babaeng ito ang sarili para sa promosyon ni Wang Hai. At kung paano malamang na nawala ang kailan isang puri at emosyon ng isang normal na babae, hindi siya interesadong hawakan siya. Nakaramdam siya ng lungkot at pagkabagot at the same time. Sa sandaling ito, ang isang kamay ni Ali ay hindi na malayang nakarating sa pandiyan ni Yang Cheng. Bagamat si Yang Cheng ay hindi talaga apektado ng aphrodisiac, nag-react pa rin siya sa panunokso ng babae. Sa sandaling hinawakan ni Ali ang sandata ni Yang Cheng, nanigas ang kanyang katawan. Ang bangis ng bagay na iyon ay lampas sa kanyang imahinasyon. Gayunpaman, habang mas naging ganito, mas nasasabik si Ali. Ang pagkakaroon ng kasiyahan pagkatapos ng trabaho ay isang napakaligayang bagay sa mga mata ni Ali. Sa kasamaang palad, hindi na nagawa ni Ali na akitin pa si Yang Cheng. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at nawalan ng malay. Binawi ni Yang Cheng ang kanyang kamay mula sa likod ng leeg ni Ali at itinulak sa gilid ang babaeng ito na hindi madyay gising sandali. Tumayo siya at sinuot ang jacket niya. Pagkatapos,
pinatay ni Yang Cheng ang lahat ng ilaw sa silid, na naging sanhi ng pagkaitim ng silid. Kahit na araw, hindi makikita ng isa ang kanilang mga daliri sa harap nila. Noon lamang siya naglakad patungo sa pintuan at tahimik na hinintay na bumalik sina Huang Hai at Luo Changgen at suriin ang mga resulta. Makalipas ang halos 15 minuto, marahang itinulak ang pinto. Natuklasan ni na Huang Hai at Luo Changgen na madilim ang silid. Malabo lang silang makakita ng tao sa sofa kaya naisip nila na tapos na. Damn it, little bitch. Hindi mo man lang kami pinaalam kapag tapos ka na. Adik ka ba sa ginagawa nitong batang ito? Nagmura si Huang Hai. Tumawa ng masama si Luo Changgen at sinabing, hindi mo alam na hindi makontento ang asong ito kahit magkasama tayong dalawa. Parang lobo ang 30. Lalong nagiging masigla ang babaeng ito habang nagiging masigla. Mas matanda. Damn it. Pati ang mga ilaw ay nakapatay. Hindi kaya gumawa siya ng malaking galaw at ginawa iyon sa buong kwarto. Kakaiba iyon. Logically speaking, dapat may amoy. Gaano na ba katagal? At most, one shot lang. Anong amoy? Bakit nakahiga pa ang babaeng ito? Natatarantang sabi ni Luo Changgen. Bakit ka gumagalaw? Panatilihin lang ang posisyon na iyon. Magiging komportable para sa atin na kumuha ng litrato, ungol ni Huang Hai habang naglalakad siya papunta sa pinakamalapit na nakatayong lampara ayon sa kanyang memorya. Akmang bubuksan na niya ang ilaw. Bigla. Binuksan ang ilaw. Nagulat si Huang Hai. Napaatras siya ng 3 hakbang sa gulat at muntik na siyang matamba. Nakita lang nila si Yang Cheng na nakatayo sa tabi ng lampara na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, nakatingin sa kanilang dalawa ng may panunuya. Bagamat hindi nila alam kung bakit maayos si Yang Cheng pagkatapos uminom ng alak na may aphrodisiac, agad na naunawaan ni Huang Hai at Luo Changgen na nalantad ang kanilang pakana. Hindi man lang nagtagumpay si Ali na nakahiga sa sofa. Director Yang. Ikaw. Hindi alam ni Huang Hai kung ano ang sasabihin. Naging berde at puti ang kanyang mukha. Dahan-daang naglakad si Yang Cheng patungo sa kanilang dalawa. Paano naman ako? Hindi ba ako naghihintay dito para kunan mo ako ng litrato? Mapula ang mga mukha ni Huang Hai at Luo Changgen. Tila naiintindihan ni Yang Cheng ang lahat. Nagkatinginan silang dalawa. Sa kasalukuyan, dalawa lang ang landas nila. Una, hahayaan sila ni Yang Cheng at magpanggap na walang nangyari. Mawawala rin ang kanilang pagtutulungan. Pangalawa, maaari nilang sugpuin si Yang Cheng. Dahil nakita na ang kanilang pakana, maaari na rin silang gumawa ng todo at mag-isip ng paraan para mapatahimik si Yang Cheng. Halos kaagad, nagdesisyon sina Huang Hai at Luo Changgen. Isinara ni Luo Changgen ang pinto, nilock ito, at sumugod kay Yang Cheng kasama si Huang Hai. Sa kanilang pananaw, hindi mahirap para sa dalawang lalaki na harapin ang isang lalaki. Hanggat hinubad nila ang damit ni Yang Cheng at nakipagtulungan kay Ali, maaari pa rin nilang kunan siya ng litrato at gamitin ang mga ito para pagbabantaan siya. Kapag ang isang tao ay nagalit dahil sa kahihiyan, hindi nila maiisip ang mga bagay ng mahinahon. Hindi na masyadong inisip ng dalawa kung bakit hindi nainom ng gamot si Yang Cheng ng ganoon kalakas na aphrodisiac. Likas na walang saysay ang mga atake nilang dalawa. Casual na hinarang sila ni Yang Cheng gamit ang dalawa niyang kamay. Pagkatapos, madali niyang hinawakan ang kwelyo nilang dalawa at inihagis sa dingding sa tabi ng sofa. Dalawang muffled bangs ang umalangaw-ngaw. Nontog sina Huang Hai at Luo Changgen sa pader at bumagsak sa ibabaw ng nahimatay na katawan ni Ali. Ginaising ng dalawa si Ali. Iminulat niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Si Huang Hai at Luo Changgen ay ganap na natakot na hanggal. Paano nagkaroon ng ganoong kalaking lakas ang lalaking ito? Sa pagkakataong ito, direkta silang tumama sa isang bakal na plato. Hindi nila siya matalo, at hindi rin sila makatakas. Natitiis lang nila ang matinding sakit sa buong katawan at itinapon ang kanilang mga sarili sa carpet, nagmamakaawa kay Yang Cheng. Direktor Yang. Nagkamali kami.
Mangyaring maging mapagbigay at palayain kami sa oras na ito. Hindi namin ginustong mangyari ito. Hindi maganda ang takbo ng merkado ngayon, kami. So you guys have your reasons. Ano ang dapat nating gawin? Nilock ninyo ang pinto at dinala ang lahat ng kagamitan. I'm going to let you down today. Nalungkot na umiling si Yang Cheng. Ang ngiti ni Huang Hai ay mas pangit kaysa sa pag-iyak. Director Yang, alam kong mali ako. Please give me a chance. I've been in this industry for so many years, and it wasn't easy to get to this point. Kaming tatlo ay sinusubukan lang na gumawa ng nabubuhay. Sa ating industriya, sino ang walang kulay abong background? Marami pang mas maduming tao sa industriyang ito kaysa sa atin. Direktor, mangyaring bigyan kami ng isang pabor at palayain kami sa oras na ito. Hindi na tayo maglalakas loob na gawin ito muli. Alam ni Yang Cheng na totoo ang sinabi ni Huang Hai. Gayunpaman, nilagyan nila ng droga siya at sinayang ang kanyang mahalagang oras sa paglalaro. Kailangan niyang makakuha ng interes, kaya iniabot niya ang kanyang kamay kay Huang Hai. Natigilan si Huang Hai at agad na nag-react. Inilabas niya ang kanyang leather na wallet mula sa kanyang bulsa at isinilid lahat sa kamay ni Yang Cheng. Direktor, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng cash at bank card dito. Please, huwag kang tumawag ng pulis, okay? Bakit ko gugustuhin ang iyong pera? Hinihiling ko sa iyo na ibigay sa akin ang camera, sabi ni Yang Cheng na may kakaibang ngiti. Malungkot na sabi ni Huang Hai, Direktor, bakit gusto mo ang camera? Hindi mo nagawang kunan ang sa akin, kaya kukunan ko ng pelikula ang sa iyo. Mapaglarong ngumiti si Yang Cheng. Kanina lang, di ba sabi nyo naglalaro kayong tatlo? Gusto kong makita ito. Halika, ipakita sa akin ang isang eksena at kukunan ko ito. Tapos, hindi na ako tatawag ng pulis. Si Luo Changgen ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Director Yang, hindi ba ito katumbas ng paghingi ng buhay natin? Nanlamig ang mukha ni Yang Cheng. Gusto mo bang ibigay sa akin ang buhay mo, o sa pulis? This time, walang imak silang tatlo. Inilabas ni Huang Hai ang kanyang pitaka na tulala, kumuha ng isang digital camera, at ibinigay ito kay Yang Cheng. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Yang Cheng sa clubhouse na may hawak na maliit na SD memory card. Kahit na sumakay siya sa kanyang sasakyan, nararamdaman pa rin ni Yang Cheng na nakataas pa rin ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi ito maaaring makatulong. Matagal-tagal na rin nang hindi niya nakita ang totoong away nilang tatlo. Biglang naalala ni Yang Cheng na noong nailigtas niya si Liu Minggayo mula sa hotel, nag-video rin siya ng ganito. Kaya lang, masyado nang matanda si Department Head Ma at wala masyadong passion. Ang video sa pagkakataong ito ay may mataas na kalidad at mas kapana-panabik. Matagal na panahon na rin mula noong naging masaya siya kay Liu Minggayo. Siya ay isang babae na hindi makikipag-ugnay sa iyo kung hindi mo siya makontak. Kahit may manliligaw siya, reserved at pride pa rin siya. Naisip ni Yang Cheng ang gabing iyon na nakaharap sa dagat, yakap-yakap ang perpekto at mature na katawan ni Liu Minggayo sa isang mataas na gusali at nililibang ito ng husto. Hindi niya maiwasang maramdaman ang pag-iinit ng kanyang puso. Lalo na't may mga labi pa ng aphrodisiac sa kanyang katawan, gusto ni Yang Cheng na magbulalas ng higit pa. Matapos huminga ng malalim, pinaandar ni Yang Cheng ang sasakyan at marahas na tinapakan ang accelerator. Bumalik ang sasakyan sa direksyon ng headquarters ni Yulei.